from this area going there dun sa Hacienda Circa. Yan. And then from Hacienda Circa going there. I am standing now between the car line and the farm doon sa Hacienda Circa. Yan, yung area na yan. So yan ay mababa. Ito mataas. So from here going there, kung meron tayong tinatawag na ropeway system, zip line para sa ating mga produkto, para sa ating mga materyales, hindi siya mag 1 minute. Pag bitawan mo dito, pababa doon ang mga materials, mabilis siyang makarating doon sa ilalim. At from sa part na yun naman, pataas, medyo matagal ng konti, pero for sure hindi siya mag 1 minute or 2 minutes. Compared sa ating paghahakot sa tulay, going doon sa Hacienda Circa, na it took us 10 to 15 minutes, sometimes 30 minutes pa pag talagang sobrang mahirap ang sitwasyon, lalo na pag maulan na maulan at madulas. So in a long run, kakailangan talaga ng gantong klaseng transport system, lalo na kung patuloy ang development sa Hacienda Circa. Kaya we are really praying, samahan niyo kami sa panalangin, sa biyaya ng Panginoon. Naniniwala ko na hindi biro ang budget for this system, but kung matutuloy ito, napakalaking bagay nito para sa development ng Hacienda Circa, and also maging model to para sa ibang farm na ganito rin yung sitwasyon nila, highland, at kailangan nila ng mga ganitong sistema na mapadali yung pag-transport ng mga produkto at materyales. So, sa bawat isa sa atin. Nandito kami ngayon, ibang mga member ng Katuparan Association naghihintay sa second batch na parating ng mga feeds. Nag-text na ang driver na mula sa DA, nag-text na parating na mga pagkain ng baboy, 40 sacks. Kaya ito, naka-prepare na yung paglalagyan ng mga pagkain. Kaya kahit maulan, sa biyaya ng Panginoon, kaya may ipagpakbakan na naman sa pagbubuhat para lang madala doon yung mga pagkain ng baboy sa nilalagyan ng mga baboy sa Hacienda Circa. Ito na po yung sasakyan, dumating na, nila ng mga feeds para sa baboy. Ito na yung feeds na hinihintay, 80 sacks para sa dadalhin sa Hacienda Circa. For the meantime, lalagay muna dito pagkain ng baboy. Ito na yung feeds, 80 sacks. At yung mga matima ko 20. 20 lang. Garote, 20 ni Gatoy, 20 unexpected dahil pagkakaalam kasi 40 sacks lang pero 80 sacks pala. Pero wala magagawa, nandito na. Kaya hindi matatapos ngayon sa pagbubuhat. Hanggang bukas, buong araw, bubuhatin pa ito ng mga feeds para lang marating doon. Sa ngayon, pinaproblema naman na ngayon, kulang ng kapal. Kailangan ng trapal.
Diyan ka malakpan. Dito. Titig daw ako kumaya. Mahirap talaga ang pagkarga ng tubong sa mga baboy kasi madalunot yung daan. Hindi pa. Sano ni Tambog. Bantay niya ni Talo. Ito na, itiliwag ka na. Wala ko ka na. Gulay. Walang problema kung malapit lang eh. Kumbaga kung ilang metro lang yung kargahan. Pero mahirap para sa ating mga members dahil kailangan nilang maglakad ng medyo malayo-layo. So kung meron tayo ditong paraan, yung machinery natin na pwedeng kargahin na lang pababa yung mga feeds, mas mapadali sana. So doon talaga yung ating plano, and meron tayong mga kino-coordinate na mga kakilala, kaibigan dito sa Northern Samar, especially yung ilan na merong access to sa mga may idea dito, yung merong knowledge, especially mga engineers siguro, mechanical engineers, or yung may mga experiences sa mga gantong field. So hopefully meron tayong makausap pagdating ng panahon para pag-aralan natin kung paano tayo makagawa dito ng ropeway, yung gravity operated na ropeway from this top portion going there dun sa ilalim, pangkarga ng ating mga materials or feeds or anything na kinakailangan natin para sa farm. Kahapon pa kayo nagtrabaho, no? Oo. Nagkarga? Iwas. So, yan. 50 sacks or 80 sacks. 50 kilos per sack. So, meron tayong 80 sacks ng feeds na dineliver. Yan ay part ng ating project sa Department of Agriculture doon sa SAAD program. Expectation kasi namin yung pagbigay lang pa 2020 lang ba. Pero kahapon binigay nila 80 sacks, kaya medyo nabigatan sa dami nitong mga sako. Kaya yun yung reason, we really need a way na mapadali yung trabaho na hindi na kailangan na kargahin pa ng malayo. So using that ropeway, makakatulong din ng malaki para sa ating mga farmers. Mabuti na lang meron tayong mga reinforcement. Sila yung mga nag-aayos ng daanan dito. Mahirap ba? Ha? Mahirap? Ayan o, kasi pag hindi nila ginawang ganyan na itsura niyan, mahirap kasi madulas. Dito naman sa
Dito naman sa part sa Sapa, yan, inaayos ni Rico yung portion dito, nilagyan ng mga bato kasi madulas dito, tapos natitimpag. Yun yung problema. Ayan, umuulan na naman. Ayan, umuulan na naman, so madulas na naman yung dadaan ng ating mga member sa pag hakot. Ito yung itsura ng daanan. Kung di yan inayos, ang hirap nito. Yan mahirap yung part na yan eh. Sige. Nakapulong. Hindi. Oops, patay. Tulad niya, no? Live na live. Sige. Tulong lang. Okay. Tulong. Talaga hindi maiwasan kasi madulas. Oh, ang bigat niya. 50 kilos yan. So, yung mga ganun eksena. Kaya, pag hindi inayos dito, mahirap ang sitwasyon. Ito yung dinadaanan, no? Yan. Inayos na para hindi mahirapan yung nagkakarga. Okay. Ito yung tulay sa Sulong. So from this point, going to Hacienda Circa, kailangan maglakad ng mga 10 to 15 minutes. Ganun malayo. Ang sitwasyon ngayon medyo mahirap dahil nga ulan ng ulan. So madulas yung daanan. At isa sa mga pinakamahirap na part dito is itong area kung saan aakyat sila. Ito. Yan. Okay na, no? Kahapon mahirap yan. Madulas. Malaking tulong talaga nung inayos namin yung daanan dahil kahapon mahirap talaga. Madulas dito.
Ngayon ay Sabado, second day ng pag-aakot. Ang oras ay mga alas 2 ng hapon. Ang natitira pang feeds out of 80 sacks. Ilan pa? 22. 22 na lang. 22 sacks out of 80. So, ang natitira 22 na lang. 22 sacks. Konti na lang. Konting piece na lang.